Isipin natin ang hinaharap kung saan ang mga makina ay mas matalino pa sa tao. Ito ang konsepto ng singularity, ang panahon kung kailan ang artificial intelligence o AI ay hihigitan ng ating kakayahan at babaguhin ang mundo natin. Parang science fiction, di ba? Pero dahil sa mabilis na pag-unlad ng AI technology, baka hindi na ito malayo. Ngayon pa lang, nakikita na natin ang epekto ng AI sa buhay natin. Mula sa mga apps sa cellphone hanggang sa mga kotse. Habang papalapit tayo sa revolusyong ito, mahalagang suriin natin ang mga benepisyo at panganib na dala ng AI. Napakalawak ng potensyal ng AI. Isipin ang mundong walang aksidente sa kalsada, kung saan ang mga sakit ay agad na may diagnose, at ang malalaking problema ng mundo ay masosolusyunan gamit ang matatalinong makina. Ito ang pangako ng AI, isang hinaharap kung saan ang teknolohiya ay tutulong sa atin na umangat at lumikha ng mas magandang mundo para sa lahat. Pero, ang kapangyarihang ito ay may kaakibat na responsibilidad na siguraduhin na ang AI ay gagamitin ng tama at para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Sa araw-araw nating buhay, pinapadali na ng AI ang mga bagay-bagay. Naalala niyo pa ba nung makapal na diksyonaryo ang ginagamit natin para maghanap ng kahulugan ng salita? Ngayon, may AI-powered dictionaries na sa cellphone na nagbibigay agad ng translation at definition, kaya mas madali na ang komunikasyon. Para sa mga mahilig sa musika, mas madali nang makatuklas ng mga bagong kanta at artista na babagay sa panlasa nila dahil sa AI algorithms na nag-aanalisa ng listening habits at nagre-recommend ng personalized playlists. Hindi na rin kailangang mahirapan sa pag-schedule ng appointments dahil may AI-powered assistants na kayang mag-book, magpadala ng reminders, at mag-reschedule ng meetings gamit lang ang cellphone. Ilan lang ito sa mga halimbawa kung paano napapadali ng AI ang pang-araw-araw nating gawain. Mula sa paghahanap ng pinakamabilis na ruta, pauwi gamit ang real-time traffic updates, hanggang sa pagkuha ng personalized recommendations para sa mga pelikula at restaurant, ang AI ay nagiging mahalagang bahagi na ng ating buhay. Habang patuloy na umuunlad ang AI technology, asahan pa natin ang mas maraming makabagong gamit nito na lalong magpapabuti sa ating buhay. Higit pa sa personal nating buhay, babaguhin din ng AI ang iba't ibang industriya, lalo na sa transportasyon at seguridad. Ang mga self-driving cars na dating pangarap lang ay nagiging realidad na dahil sa sopistikadong AI systems na kayang magmaneho, sumunod sa batas trapiko, at umiwas sa mga balakid. Ang mga autonomous vehicles na ito ay maaring maging dahilan para mas maging ligtas ang mga kalsada, mabawasan ang traffic, at magbigay ng solusyon sa transportasyon para sa mga matatanda at may kapansanan. Sa usapin naman ng seguridad, mahalaga ang papel ng AI sa pagpapanatili ng ating kaligtasan. Ang facial recognition technology na pinapagana ng AI algorithms ay ginagamit na sa mga pampublikong lugar at paliparan para mapalakas ang seguridad at matukoy ang mga posibleng banta. Bagamat maganda ang mga naiaambag nito, mahalagang pag-usapan ang mga ethical na konsiderasyon sa paggamit ng AI. Halimbawa, kailangang protektahan ang privacy at seguridad ng personal data na nakukuha ng facial recognition systems. Habang patuloy na hinuhubog ng AI ang transportasyon at seguridad, mahalagang balansehin ang inobasyon at ethical na konsiderasyon para sa ikabubuti ng lahat. Ika-4 na bahagi ang doble talim na espada, pagharap sa mga panganib ng AI. Tulad ng kahit anong makapangyarihang kagamitan, may mga panganib din ang AI. Sa maling kamay, maaring gamitin ang AI sa mga masamang gawain na magdudulot ng malaking banta sa ating seguridad at kapakanan. Maaring gamitin ng mga hacker at cybercriminals ang kakayahan ng AI para gumawa ng mas sopistikadong malware, mapasok ang mga secure systems, at magnakaw ng sensitibong impormasyon. Ang teknolohiyang ginagamit para i-personalize ang ating shopping experience ay maaari ding gamitin para manipulahin ang ating mga opinyon at impluwensyahan ang ating mga desisyon. Ang ethical na implikasyon ng AI ay hindi lang limitado sa cybersecurity. Habang nagiging mas autonomous ang AI systems at kayang magdesisyon ng mag-isa, lumalabas ang mga tanong tungkol sa accountability at responsibilidad. Kung magkamali ang isang AI-powered system, sino ang dapat sisihin? Paano natin masisiguro na ang mga AI systems ay naayon sa ating mga values at ethical principles?
Ito ang mga komplikadong tanong na kailangan ng masusing pag-aaral at kolaborasyon ng mga mambabatas, technologists at ng buong lipunan. Ikalimang bahagi AI at ang kinabukasan ng trabaho, mga oportunidad at hamon. Binabago ng pag-usbong ng AI ang job market na lumilikha ng mga oportunidad at hamon para sa mga manggawa. Dahil sa pagiging sopistikado ng AI-powered automation, maari nitong palitan ang ilang trabaho, lalo na sa mga sektor tulad ng manufacturing, transportasyon, at customer service. Ang pagbabagong ito sa job market ay maaring humantong sa pagkawala ng trabaho at economic inequality kung hindi maayos na mapapamahalaan. Pero mahalagang tandaan na hindi lang tungkol sa pagpapalit sa mga manggagawa ang AI. Maari din itong lumikha ng mga bagong trabaho at pagbutihin ang mga kasalukuyan. Habang inaako ng AI ang mga paulit-ulit o mapanganib na gawain, magkakaroon ng oras ang mga tao para mag-focus sa mas malikhain, strategic at makabuluhang trabaho. Ang susi sa pag-navigate sa transition na ito ay ang edukasyon at upskilling. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan para umunlad sa isang AI-powered world, magagamit natin ang kapangyarihan ng AI para lumikha ng mas maunlad at patas na hinaharap para sa lahat. Ika-6 na bahagi, pagbuo ng patas at ethical na AI landscape. Habang nagiging bahagi na ng ating buhay ang AI systems, mahalagang siguraduhin na ang mga ito ay dine-develop at ginagamit ng responsibly. Isa sa mga pangunahing hamon sa AI development ay ang pagtugon sa bias. Ang AI systems ay tinuturuan gamit ang napakaraming data, at kung ang data na ito ay nagpapakita ng mga bias sa lipunan, maaring palalain pa ito ng AI system. Halimbawa, ang isang AI-powered hearing tool na sinanay gamit ang biased data ay maaaring maging unfair sa ilang grupo ng aplikante. Para maiwasan ang bias at maitaguyod ang fairness sa AI, mahalagang siguraduhin na ang AI systems ay sinasanay gamit ang diverse at representative datasets. Kailangan din ng transparency at accountability. Kailangan nating maintindihan kung paano nagdedesisyon ang AI systems at magkaroon ng paraan para maitama ang mga biased outcomes. Sa pamamagitan ng pagsasama ng ethical na konsiderasyon sa bawat stage ng AI lifecycle, makakatulong tayo sa pagbuo ng hinaharap kung saan ang AI ay makakabuti sa lahat ng miyembro ng lipunan. Ika-7 bahagi, ang revolusyon ng AI panawagan para sa aksyon. Narito na ang revolusyon ng AI at panahon na para makiisa sa makabuluhang usapan tungkol sa mga implikasyon nito. Ang kinabukasan ng AI ay hindi pa nakatakda. Ito ay hinuhubog natin sa pamamagitan ng ating mga desisyon at aksyon. Dapat nating lapitan ang AI development ng may responsibilidad at siguraduhin na ito ay naayon sa ating mga values at nakakatulong sa nakararami. Kailangan ng kolaborasyon ng gobyerno, mga leader ng industriya, mga researcher at publiko para makapagtatag ng ethical na guidelines, maitaguyod ang responsibleng AI development at matugunan ang mga posibleng panganib. Tapos na ang panahon ng pagwawalang bahala. Yakapin natin ang potensyal ng AI habang nananatiling mapagmatsyag sa mga panganib nito. Makiisa tayo sa mga makabuluhang diskusyon, magtanong ng mga mahalagang katanungan, at magtulungan para hubugin ang isang hinaharap kung saan ang AI ay magbibigay kapangyarihan sa sangkatauhan at lilikha ng mas patas at makatarungang mundo para sa lahat.